pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating istasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. We're here for you, friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Manila Broadcasting Company. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KITP. Sa inyo na ang mga balitang ihahati ng Radyo Natin Balita. Mga maiinit, nagbabagat, makabuluhang mga balita sa Radyo Natin Balita. Mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Radyo Natin Balita. Ito lamang sa himpilan DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Radyo Natin Balita. Di magkaka. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa radyo natin na balita. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Marso 2026 at ika-4 sa buwan ng Shawwal 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, KBP licenser PB Jawaril, at sa aming news head, Miss Nurunisa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong makakasama sa looban ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation sa pamahala ng Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy. Para sa mga preskong gamot, hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinsuat Avenue, Cotabato City. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuhan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST Barmag Cotabato City Fault Office
sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni Barm Chief Minister Abdurrauf Makakuha, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Base sa Pag-asa, inilabas kanina alas 5 ng umaga, ang Estalis ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous sa Region in Muslim Mindanao ay makakaranas sa maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng Estalis. Posible ang pagbahaw, pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng Hilagang Silangan hanggang Hilaga. At ang alon sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:46 ng umaga at lulubog si Haring Araw alas 5:54 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa, Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST Barm, Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni Barm Chief Minister Abdurrauf Makakuha, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabang sa muro. Itama po ang inyong mga orasan, ang oras sa buong kapuluan. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, naglabas ng opisyal na pahayag ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education kaugnay ng umano'y hindi otorisadong pagkalat ng isang dokumentong may markang strictly confidential for comment purposes only na bahagi umano ng isang nagpapatuloy na audit process. Ayon pa sa MBSTE, ang nasabing dokumento ay pansamantala lamang at ginagamit para sa internal na pagsusuri, paglilinaw at pagsunod sa wastong proseso. Iginiita ng ahensya na hindi nararapat ang paglalabas nito sa publiko ng walang konteksto at bago matapos ang audit dahil nilalabag nito ang mga patakaran sa pagiging confidential ng mga proseso ng pamahalaan. Sinabi rin ng MBSTE na ang lahat ng kanilang transaksyon ay dumaraan sa legal na proseso, audit verification at maayos na dokumentasyon. Patuloy din umano ang kanilang pakikipag-ugnayan o pakikipagtulungan sa Commission on Audit or COA upang matugunan ang lahat ng isyu sa tamang paraan. Nanawagan din ang Ministry sa COA na magsagawa ng agarang investigasyon kung paano lumabas ang nasabing dokumento sa hindi otorisadong mga daluyan at tiyakin ang integridad ng audit process. Hinikayat naman ang publiko na maging mapanuri at hintayin ang resulta ng opisyal na audit bago magbigay ng konklusyon. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa iba pa nating mga balita, tinupok ng apoy
Noong ika-21 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan, bandang alas 10 ng umaga, ang isang bahay sa Sitio Lidipan, Barangay Tapian, Dato Udin, Sisuat, Maguindanao del Norte, agad na nagbigay ng direktiba ang alkalde ng bayan na si Honorable Abdul Main P. Baba, Senior Alhaj, upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tulong para sa pamilya na naapektuhan ng sunog, kasama ang kaniyang vice alkalde si Dato Babstel I. Sinsuat at ang mga membro ng sangguniang bayan sa pagbibigay ng kinakailangang tulong. Patuloy ang lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng suporta at pag-alalay sa mga naapektuhan ng insidente upang matulungan makabangon mula sa pinsalang dulot ng sunog. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Dumalo si Chairman ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee, MILF-CC, at Presidente ng United Bangsamoro Justice Party RUB GP Alhaj Murad Ibrahim sa ika-39 taunang pambansang kompetisyon sa pagbasa ng Quran sa Jeddah, Saudi Arabia. Noong ika-21 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan, ang kaganapan ay sumasalamin sa walang tigil na dedikasyon ng mga mamayan ng Bangsamoro sa mga turo ng banal na Quran na nagtataguyod ng espiritual na paglago, moral na gabay at pagkakaisa sa iba't ibang henerasyon. Sa naging mensahe ni Chairman Murad, binibigyang diin ito ang banal na Quran ay nananatiling pundasyon ng pananampalataya, disiplina at moral na pamumuno na patuloy na gumagabay sa mamayang Bangsamoro sa kanilang sama-samang responsibilidad at pagkikibaka. Aniya ang pagpapalakas sa organisasyon ay nangangailangan ng pagkakaisa, katapatan, tiwala, disiplina at matatag na dedikasyon sa mga ibinabahaging prinsipyo, habang nananawagan sa membro at taga-suporta na manatiling tapat sa kaalaman, moral na pag-uugali at paglilingkod sa komunidad upang ang mga turo ng Quran ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa responsableng pamumuno at sama-samang pagkilos. Ang taunang kompetisyon ay hindi lamang pagdiriwang o hindi lamang nagdiriwang ng kahusayan sa pagbigkas ng Quran, kundi pagpatibay o nagpatibay din sa sentral na papel ng banal na Quran sa paghubog ng mga pagpapahalaga, pagkakaisa at direksyon ng mamayang Bangsamoro. Tulad ng binibigyang diin ng Chairman Alhaj Murad Ibrahim na ang pamumunong nakabatay sa pananampalataya, pagkakaisa ng organisasyon at patuloy na moral na responsibilidad ay nananatiling kabilang sa mga prioridad ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee sa pagbuo ng mas matatag na komunidad ng Bangsamoro. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, tayo po ay magbabalik after this sa paid short commercial. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitty, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitty. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitty,
abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko aran ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil sikap pangingile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyob ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nang papatalunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagalinami, mga pagkat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanu dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers.
Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moniportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Shukran! When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty, oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Your Virginia Crunchy Chicken Nuggets is available nationwide. Head to your nearest Virginia factory outlets and all leading supermarkets. Virginia Crunchy Chicken Nuggets is under Virginia Food Incorporated Crunchy line. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion, and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employees.
employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moliportal.h. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan na 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, nagpapagaling na ngayon sa pagamutan ng isang lalaki matapos magtamo ng tama ng bala sa pamarila sa bahagi ng Pisuan 3rd Road, Puroka, Bitara, Barangay Rosario Heights 10, Cotabato City, bandang alas 12:30 ng madaling araw. Kahapon, isa sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Kinilala ng Cotabato City Police Office ang biktima na si Dato Hashim Glang Daklog, 26 na taong gulang. Sa report ng pulisya, agad na naisugod si Daklog sa pagamutan matapos tamaan ng bala sa kaliwang kamay at magawang makaligtas sa pamarila. 3 bala ng caliber 45 pistol naman ang na-recover ng City Investigator Unit mula sa crime scene. May itinuturo na ring person of interest sa krimen at ayon sa pulisya, posibleng drug related umano ang motibo ng salarin sa pamarila. Nagpapatuloy pa rin ang follow-up investigation ng pulisya sa nasabing insidente. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, isang motorista, si Walid Kusain, ang nasawi sanhi ng masilang mga injuries sa kanyang tinamo ng mabangka ng kanyang minamanihong motorsiklo. Ang isang multicab sa isang bahagi ng highway sa Barangay Baka sa Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte hapon ng Sabado, ika-21 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan. Si Kusain na residente ng Barangay Libutan na sa Mama sa Pano, Maguindanao del Sur. Mahigit ang 50 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan ng aksidente nga nagresulta sa kanyang pagkasawi. Ayon sa ulat ng mga barangay official sa Baka, nasa pula ng motorsiklo si Kusain, ang isang multicab, habang ang driver nito ay nagbabaking sa gilid ng highway upang makabalik sa lugar na pinanggalingan. Nadeklara nga dedo na rival si Kusain ng mga doktor sa isang ospital kung saan siya dinala ng mga emergency responders. Sa pangunguna ni Barangay Baka Councilor Dato Mista Pingyaman na unang nagresponde sa nasabing insidente. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at samantala ngayong araw isasagawa ang malawakang tigil pasada. Ika-23 sa buwan ng Marso taong kasalukuyan at ito ay isasagawa dito sa Cotabato City.
32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating panghuling balita, maaaring tumaas ng hanggang 25% ang gastusin ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC para sa kauna-unahang regular na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon pa kay COMELEC Chairperson Jerce Garcia, malaki ang epekto nito sa logistik, lalo na dinadala sa pamamagitan ng barko ang mga vote counting machine at baterya patungo sa mga lugar sa BARM kung saan mas mataas ang gastos sa krudo. Dagdag pa nito, maaring umabot sa 20% hanggang 25% ang itataas ng gastusin sa supply at logistic sa posibleng magkulang sa kasalukuyang budget ng ahensya. Plano rin ng COMELEC na simulan ang pagprenta ng mga baluta mula Hunyo hanggang Hulyo bilang paghahanda sa halalan na nakatakda sa Setyembre. Samantala, inaprobahan na ng Senado at Kamara ang panukalang batas na maglilipat ng pitsas ng halalan sa BERMM habang ilang ulit na itong naantala dahil sa mga isyong legal at operasyonal, kabilang ang redistricting at desisyon ng Korte Suprema na hindi bahagi ng BERMM ang sulu. Pinalawig din ng COMELEC ang deadline ng paghahain ng aplikasyon para sa rehistrasyon at akreditasyon ng mga regional political parties at sektoral organisasyon hanggang Abril 6. Taong kasalukuyan kasabay ng pag-obserba ng Eid al-Fitr at Semana Santa. Sa gitna nito, inaasang lalo pang tataas ang presyo ng langis sa susunod na linggo kung saan tinatayang madaragdagan ng 16.50 hanggang 17.50 kada litro ang diesel at 7.50 hanggang 8.50 ang gasolina. Bukod pa sa naunang pagtaas na ipinapatupad ng Department of Energy ngayong Marso. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Ministry of Labor and Employment or BARM sa pamahala ni Minister Dato Muslim NG Sema or Bapamos at sa kanilang Director General or General Director Dato Suraba Butazil Jr. At hello po kay Kakanuray Daudasan dyan sa may Lugay-Lugay area at sa ating mga avid listeners. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer KBP license, sa PB Jawarila at sa aming news head, Miss Noronisa Mamital Kusin. Ako po ang inyong nakasama, radyo natin Carolina Aba sa magandang umaga Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.